Si Mang Roy, isang 75 taong gulang na matanda, ay tila baga palaging laman ng mga tahimik na sulok ng kanilang barangay. Kilala siya ng lahat bilang isang laging nakabusangot, hindi na marunong ngumiti mula nang mawala ang tanging anak niyang si Joshua. Tumira siya mag-isa sa isang maliit na kubo na nakatirik sa tabi ng isang abandonadong lote. Malapit sa mga taniman na pinapanatili niyang maayos sa kanyang trabaho bilang hardinero. Wala siyang asawa at kung meron man siyang mga kaibigan noon, matagal na niyang iniwasan ang mga ito. Si Joshua, ang anak na lubos niyang inalagaan at inaruga, ang natatanging pag-asa at ligaya ng buhay ni Mang Roy. Sa kanyang kabataan, si Mang Roy ay na-in-love sa isang babaeng nakilala niya sa bayan, si Teresa. Hindi ito ang tipo ng relasyong pangmatagalan, pero nagkaroon sila ng anak, si Joshua. Hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil hindi naging maganda ang takbo ng relasyon nila. At humiwalay si Teresa upang maghanap ng mas tahimik na buhay. Naiwan si Mang Roy na mag-isang nagpalaki kay Joshua, isang batang puno ng sigla at kuryosidad. Walang pakialam si Mang Roy sa paghihiwalay nila ni Teresa. Sa kanyang mga mata, si Joshua ang kanyang mundo. Sa kabila ng hirap ng buhay bilang isang solong ama, ginawa ni Mang Roy ang lahat para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Minsan, pumapasok siya sa eskwela bilang guro at pagkatapos ay magtatrabaho pa ng extra sa gabi para lang makapag-ipon ng pera para kay Joshua. Hindi naging madali ang mga taon ng kanyang pagiging ama. Pero bawat pagod at hirap ay nawawala tuwing makikita niya ang masiglang mukha ni Joshua, na laging may ngiti at may mga tanong tungkol sa mundo. Sa mga panahong iyon, walang makakapantay sa saya ni Mang Roy. Nagbabahagi sila ng maliliit na kaligayahan. Ang pag-akyat sa mga puno sa kanilang bakuran, ang pagtuturo ni Mang Roy kay Joshua ng simpleng matematika habang nag-aalmusal, at ang pagbuo ng mga simpleng laruan mula sa kahoy na pinaghirapan nilang gawin. Ang mga alaala ng kanilang pagsasama ay parang isang napakatamis na panaginip. Mga sandaling puno ng tawa, pagmamahal at pag-asa. Mula sa pagkabata, alam na ni Joshua ang kahalagahan ng pagsisikap. Hindi siya lumaking spoiled o umaasa lamang sa kanyang ama. Natutunan niyang magsipag at tumulong kahit sa maliliit na bagay, gaya ng pagwawalis sa bakuran o pag-igib ng tubig. Hanggang sa magbinata, dinala ni Joshua ang mga aral ng kanyang ama, ang pagiging responsable at ang pagpapahalaga sa bawat maliliit na bagay. Nang matapos siya ng high school, sinabi niya kay Mang Roy ang kanyang plano na magtuloy sa kolehiyo at kumuha ng kursong makakatulong sa kanilang buhay. Pa, gusto kong maging seaman. Gusto kong maihahon tayo sa hirap. Ani Joshua noong isang gabi habang nakaupo sila sa maliit na balkonahe ng kanilang tahanan. Natatandaan ni Mang Roy ang gabing iyon, ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanilang mga mukha at ang liwanag ng buwan na nagbibigay ng ilaw sa kanilang mga pangarap. Bagamat may halong kaba, hindi itinago ni Mang Roy ang kanyang tuwa. Alam niyang may pangarap ang anak at alam din niyang ang pangarap na iyon ay para sa kanila. Ginawa nila ang lahat para matupad iyon. Sinamahan ni Mang Roy si Joshua sa mga aplikasyon, binigyan ng payo at pinagdasal sa bawat hakbang. Nang tuluyang natanggap si Joshua bilang isang seaman, hindi maipalawanag ang saya ni Mang Roy. Para sa kanya, isang hakbang iyon patungo sa mas magandang kinabukasan. Taon-taon, bumabalik si Joshua mula sa kanyang trabaho sa barko. Tuwing bakasyon nito, puno ng kwento ang kanilang tahanan. Kwento tungkol sa mga lugar na napuntahan niya, ang mga dagat na napagdaanan at ang mga bagong kakilala sa barko. Ang kanilang maliit na tahanan ay muling napupuno ng buhay at saya tuwing si Joshua ay uuwi. At ang bawat gabing magkasama sila ay nagiging mahalagang alaala para kay Mang Roy. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang trahedyang hindi nila inaasahan. Isang umaga, nakatanggap si Mang Roy ng tawag mula sa opisina ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Joshua. Tumigil ang kanyang mundo sa mga sumunod na salita. Sinabi sa kanya na may isang aksidente sa barko. Nawala si Joshua sa gitna ng isang malakas na bagyo habang sila ay nasa dagat. Naglaho siya ng tangin ng alon at hindi na siya muling natagpuan. Para kay Mang Roy, parang isang bangungot ang balitang iyon.
Hindi niya lubos maisip na ang kanyang anak, ang tanging dahilan ng kanyang buhay, ay wala na. Sa isang iglap, natapos ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang masayang pagsasama. Ang anak na inalagaan niya mula pagkabata, ang batang sinamahan niya sa bawat hakbang ng buhay ay nawala sa isang iglap, kinuha ng malupit na alon ng dagat. Sa araw-araw mula noon, hindi na muling bumalik ang sigla sa buhay ni Mang Roy. Bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng alaala ni Joshua. Sa tuwing nakikita niya ang mga dating gamit ng anak, ang mga lumang larawan nila na magkasama, at maging ang mga laruan nilang gawa sa kahoy, para bang bumabalik ang sakit at bigat sa kanyang puso. Hindi na siya umasa pa na magkakaroon pa ng saya o liwanag ang kanyang buhay. Para sa kanya, ang pagkawala ni Joshua ay ang pagkawala ng lahat sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tila nawalan ng halaga ang mundo para kay Mang Roy. Nagtatrabaho pa rin siya bilang hardinero, ngunit ang bawat galaw ng kanyang kamay ay para lamang punan ang mga oras ng kanyang walang katapusang kalungkutan. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng iba sa kanya. Ang mahalaga lamang ay may ginagawa siya upang hindi siya tuluyang lamunin ng kanyang mga alaala at sakit. Sa kanyang edad na 75, alam ni Mang Roy na malapit na siyang sumunod sa anak, at sa totoo lang, matagal na niyang hiniling na sana ay magtagpo na sila ni Joshua sa kabilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon ng kakaibang kagaanan sa kanyang dibdib nang makausap niya si Noel. Para bang may kaunting liwanag na dumating sa madilim niyang mundo, kahit saglit lamang. Sa araw-araw na lumilipas, tila hindi mabura sa alaala ni Mang Roy ang huling pagkakataon na kasama niya ang anak. Malabo na ang mga mata ni Mang Roy sa edad na 75 years old. Ngunit, malinaw na malinaw sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Joshua. Ang mga tawanan nila tuwing uuwi ito mula sa trabaho at ang mga gabing sila lang dalawa ang magkasama sa maliit nilang tahanan. Sa tuwing mag-isa siyang nag-aayos ng mga tanim, tila naririnig niya ang boses ni Joshua. Tawag mula sa nakaraan. Hindi na nakikita ni Mang Roy ang halaga ng buhay. Pakiramdam niya, matapos mamatay si Joshua, wala nang saysay ang kanyang pag-iral. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang katawan. Ramdam niya ang mga sakit sa kanyang likod, sa mga kasukasuan at maging sa kanyang dibdib. Madalas siyang magising sa madaling araw dahil sa pananakit ng katawan. Ngunit wala na siyang lakas na magreklamo o maghanap ng lunas. Ang kamatayan, sa kanyang palagay, ay matagal nang dapat dumating sa kanya. Ngunit tila pinagtitripan siya ng tadhana at araw-araw pa ring bumabangon para hanapin ang isang mundong hindi na niya nararamdamang para sa kanya. Isang araw, habang siya ay nagtatabas ng damo sa bakuran ng barangay, napansin niyang papalapit ang isang batang lalaki na may dala-dalang bisikleta. Si Noel, isang batang 15 anyos, masiyahin at kilalang palakaibigan sa kanilang lugar. Madalas nitong makita si Mang Roy na nagtatrabaho sa hardin, ngunit hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng matagal. Kahit hindi siya kilala ni Mang Roy, alam ng bata na dati itong guro. Narinig na ni Noel ang mga kwento tungkol sa pagiging mahigpit ni Mang Roy noong nagtuturo pa ito sa elementarya, pero hindi iyon dahilan para ito ay lapitan. "Hindi ba kayo napapagod, Mang Roy?" tanong ni Noel, puno ng kuryosidad. Sa totoo lang, wala nang energy si Mang Roy makipag-usap pa, ngunit hindi niya magawang basta na lang ipagtabuyan ng bata. Huminto siya sa pagtabas at tumingala kay Noel, na ngayon ay nakangiti habang nakasandal sa kanyang bisikleta. "Ang tanda ko na, Noel. Hindi mo ba nakikita?" Matabang na tugon ni Mang Roy. Pero sa loob-loob niya, may kaunting bahagi ng kanyang puso na natuwa na may lumapit pa rin sa kanya. Hindi na siya sanay na may gustong makipag-usap sa kanya. Madalas, lumalayo ang mga tao kapag siya'y dumadaan, takot sa kanyang masungit na anyo. Ngunit ang batang ito, tila walang takot o pagkabalisa. "Pero, Mang Roy, hindi naman kayo mukhang tumatanda. Ang lakas nyo pa nga eh. Tingnan nyo yan, ang linis ng mga halaman." Sabik na sabi ni Noel habang pinagmamasdan ang mga puno at halaman na tinatabas ni Mang Roy. Hindi maiwasan ni Mang Roy ang mapailing, bahagyang napapangiti sa inosenteng obserbasyon ng bata.
Pero agad din niyang ibinalik ang kanyang seryosong anyo. Kung hindi ko gagawin to, baka tuluyan na akong lamunin ng kalungkutan. Sabi niya sa tono na halatang puno ng pagod, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Napatingin si Noel sa kanya ng matagal, para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa kabataan ni Noel, hindi pa niya lubos na mauunawaan ang bigat na pinagdaraanan ni Mang Roy. Ngunit alam niyang may malalim na sakit sa loob ng matanda. Nagsalita ulit si Noel at sa pagkakataong to ay mas malumanay. Pero Mang Roy, hindi po ba mas masaya kung may kausap kayo? Hindi niyo naman kailangan gawin lahat ng mag-isa eh. Hindi sumagot si Mang Roy agad. Tumigil siya sandali at pinagmasdan ang mga halaman sa paligid. Sa totoo lang, minsan din niyang inisip na masaya sana kung hindi siya nag-iisa. Kung may kasama siyang tumanda, kung nariyan pa si Joshua, baka iba ang buhay niya ngayon. Pero ang lahat ng iyon ay mga alaala na lamang, mga pangarap na hindi na matutupad pa. Hindi lahat ng tao gustong makipag-usap, Noel. Sagot niya sa wakas. Mas madaling magtrabaho nung mag-isa. Wala kang inaasahan, wala ring umaasa sa'yo. Si Noel, bagamat hindi ganap na nauunawaan ang sinabi ng Mang Roy, ay tumango na lamang. Sa murang edad niya, marahil hindi pa niya alam ang kalaliman ng kalungkutan na dinadala ng isang taong nawalan ng lahat. Pero hindi niya rin maiwasan ang pagnanais na tulungan ang matanda. Ako na po ang magtutulak ng bisikleta pabalik sa inyo, Mang Roy. Alok ni Noel. Wag na, hindi na kailangan. Sagot ni Mang Roy. Ngunit sa pagkakataong ito, may konting lamig na nawala sa boses niya. Siguro, sa kaunting sandali na iyon, naramdaman niya ang pagiging buhay muli. Hindi lamang bilang isang matandang naghihintay ng kanyang wakas, kundi bilang isang tao na muling nakausap kahit papaano ng isang taong may malasakit. Habang lumalayo si Noel, naisip ni Mang Roy na sa dami ng taon na nagdaan, ngayon lamang siya muli nakaramdam ng kahit anong uri ng koneksyon sa isang tao. Ngunit para sa kanya, hindi ito sapat. Sa puso niya, nananatili pa rin ang bigat ng pagkawala ni Joshua. Wala na siyang pamilya, at sa kanyang edad, tila mas nagiging malabo ang pag-asa na magkakaroon pa siya ng masaya o makabuluhang buhay. Dumating ang hapon at natapos ni Mang Roy ang kanyang gawain. Umuwi siya sa kanyang bahay, isang maliit na kubo na may kakaunting kasangkapan. Mga palamuti na inukit niya noong mas bata pa siya. Walang ingay sa loob ng bahay, kundi ang tunog ng kanyang mga yapak sa kahoy na sahig. Inalapag niya ang kanyang sombrero at inabot ang isang lumang larawan ng kanyang anak na si Joshua. Ang larawan na iyon ang natitirang alaala ng kanilang pagsasama. Isang litratong kuha noong bata pa si Joshua. Nakauniporme pa ito bilang isang seaman. Hinaplos ni Mang Roy ang lumang larawan. Hinahaplos ang mga alaala ng mas masayang panahon. Bawat araw, parang paulit-ulit ang kanyang buhay. Paggising, pagtatrabaho, pag-uwi, at muling pagsulyap sa larawang iyon. Ngunit ngayon, matapos ang maiksing usapan nila ni Noel, naalala niya ang damdamin ng pagkakaroon ng kausap. Ngunit sa bawat damdamin ng konting ligaya, agad itong pinalitan ng mapait na katotohanang hindi na babalik si Joshua. Bago natulog si Mang Roy, nakadama siya ng pagod na higit pa sa pisikal. Pakiramdam niya, habang lumilipas ang bawat araw, mas lalo siyang nababaon sa kalungkutan. At sa gabing iyon, tulad ng maraming gabi bago pa man, idinadalangin niya sa mga bituin na sana kunin na siya ng tadhana. Sana matapos na ang kanyang paghihintay. Madilim na ang gabi nang muling magbalik si Mang Roy sa kanyang maliit na tahanan. Pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong trabaho bilang hardinero. Ngunit higit na mas mabigat ang dala-dala niyang kalungkutan sa kanyang dibdib. Lumipas na ang maraming taon mula nang mawala si Joshua. Pero tila walang araw na lumipas na hindi niya naalala ang anak. Sa bawat hakbang pabalik sa kanyang tahanan, nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang mga paa. Para bang ang bawat pagod ay bumabalik mula sa nakaraan. Nang gabing iyon, tulad ng maraming gabi bago pa man,
nagising si Mang Roy mula sa isang masamang panaginip. Nakita niyang basang-basa ang kanyang unan. Mga luhang hindi niya namalayang tumulo habang siya ay natutulog. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bangungot na patuloy siyang binabalikan. Sa kanyang panaginip, muli niyang nararamdaman ang araw na iyon. Ang araw na sinabihan siyang wala na si Joshua. Ang eksenang iyon, paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Tumawag ang isang opisyal mula sa kumpanya ng barko. Ang tunog ng telepono ay parang kampanilya ng kamatayan. Nagsimula ito sa isang serye na magulong balita. Hindi kompleto, tila ba iniipit ng oras. May aksidente po sa barko, sabi ng opisyal. Si Joshua po nawala na sa gitna ng bagyo. Paanong nawala? Sigaw ni Mang Roy sa panaginip. Ngunit wala siyang malinaw na sagot na natanggap. Para bang lahat ng impormasyon ay isang magulong kalituhan. Isang bangungot na hindi niya maintindihan. Nang maalimpungatan si Mang Roy mula sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili niyang umiiyak. Hindi niya alam kung ilang beses na niyang pinangarap ang araw na iyon. Pero bawat ulit, tila ba mas lalong lumalalim ang sakit. Humihingal siya na tila hindi makahinga mula sa bigat ng alaala. Wala siyang ibang magawa kundi umupo sa gilid ng kama at tanggapin na hindi na mababago ang nakaraan. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na pag-iyak, pinilit niyang bumangon. Hindi siya maaaring magpadala sa kalungkutan buong araw. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa kanyang buhay, kahit gaano man ito kahirap. Sa araw na iyon, bigla niyang naisip ang isang bagay, ang lugar na minsang paborito ni Joshua noong bata pa siya. Ang mall na palaging kanilang pinupuntahan tuwing araw ng linggo. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huling pumunta si Mang Roy doon. Marami na ang nagbago pero naisip niyang bisitahin muli ang lugar na iyon. Kailangan niyang makakita ng mga alaala ng mas masasayang panahon. Pagdating sa mall, pakiramdam ni Mang Roy ay para siyang nawala sa panahon. Naging moderno na ang lugar. Mas maliwanag, mas malaki, at mas matao. Pero kahit gaano man ito nagbago, nakikita pa rin ni Mang Roy ang mga bakas ng nakaraan. Sa bawat sulok, naaalala niya ang mga masayang araw na magkasama sila ni Joshua. Naaalala ni Mang Roy ang isang hapon na magkasama sila ni Joshua sa mall. Sa pagkakataong iyon, bata pa si Joshua. Siguro mga 10 taong gulang pa lamang ito at puno ng enerhiya habang tumatakbo siya papunta sa arcade. Hawak-hawak ni Mang Roy ang kamay ng kanyang anak. Sabik silang dalawa na maglaro ng mga video games at manalo ng mga tickets para sa mga premyo. Pa, tingnan mo, ang dami kong tickets. Bibilhan kita ng teddy bear. Masayang sigaw ni Joshua habang itinuturo ang mga premyo sa arcade. Ngiti lang ang naisagot ni Mang Roy noon. Masaya at punong-puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Wala na siyang ibang hiling kundi ang makita itong lumaki ng maayos at masaya. Ngunit hindi niya inakala na ang mga ganitong simpleng araw ang magiging pinakamahalaga sa kanyang alaala. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, napabuntong hininga si Mang Roy. Nakita niya ang dating arcade na kinatatayuan ng kanilang mga masasayang alaala. Ngunit ngayon, ibang laro na ang naroon. Mga bagong makina, mga bagong bata na tumatakbo at naglalaro. Hindi alam ang mga kwento ng mga lumang henerasyon. Pagkatapos maglibot sa mall, nagpasya si Mang Roy na umuwi na. Pero sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa dati niyang pinagtuturuan na eskwelahan. Isang maliit na pampublikong paaralan na minsan niyang minahal. At dito rin siya nagkaroon ng maraming alaala kasama ang kanyang anak na si Joshua. Muli, bumalik ang mga alaala. Mga araw na sinusundo siya ni Joshua pagkatapos ng klase. Masayang-masaya ang bata. Naghihintay sa labas ng silid-aralan habang nagsasara si Mang Roy ng kanyang mesa at inaayos ang mga gamit. Si Joshua ay laging may bitbit na snacks para sa kanilang dalawa. Isang simpleng tsokolate at juice. Pero sapat na para sa kanilang masayang pag-uwi. Pa, pagsiman na ako, hihinto ka na sa pagtuturo ha, para makapagbakasyon din tayo. Sambit ni Joshua isang araw habang sila ay pauwi.
Ngumiti si Mang Roy, pinilit na hindi ipakita ang kanyang kaba para sa kinabukasan ng anak. Anak, pagtapos ka na sa pag-aaral, tapos na din ang mga pagod ko. Ngunit hindi na nangyari ang inaasahan nilang iyon. Ang plano ng kanilang masayang buhay ay natapos ng bigla, kasama ng pagkawala ni Joshua. Habang nakatayo si Mang Roy sa harap ng lumang gate ng paaralan, bigla siyang napansin ng isa sa mga guro, si Aling Liza. Isa sa mga dating estudyante niya ay nagtuturo na rin ngayon sa eskwelahang iyon. Sir Roy, tanong ni Aling Liza, hindi makapaniwala sa nakita. Kayo po ba yan, sir? Napatingin si Mang Roy sa kanya at bahagyang ngumiti, pero bakas ang pagod at bigat sa kanyang mukha. Ako nga, sagot niya ng mahina. Naku sir, hindi ko pa kayo nakilala agad. Ang tagal na po simula nung huli ko kayong nakita eh. Sabi ni Aling Liza habang lumalapit kay Mang Roy. Kamusta naman na po kayo? Ang laki po ng pinagbago niyo ah. Napansin ni Aling Liza ang malalaking pagkakaiba kay Mang Roy. Hindi na ito ang dating guro na masiyahin at puno ng sigla. Ngayon, para itong isang taong puno ng bigat at dalamhati. Mabuti naman Liza, sagot ni Mang Roy bagaman halatang hindi iyon totoo. Hindi niya gustong magkwento ng kanyang mga pinagdaraanan lalo na sa mga dating estudyante. Para sa kanya, wala nang silbi pa ang bumalik sa mga masasayang alaala ng kanyang pagtuturo. Nakakatuwa po kayong makita ulit sir, sabi ni Liza bagamat may halong lungkot sa kanyang boses. Ang dami po kasing nagtatanong kung nasaan kayo. Marami pong namimiss kayo dito. Ngumiti si Mang Roy, ngunit hindi nagtagal ang ngiti na iyon. Salamat Liza pero tagal na akong wala dito. Malayo na ang buhay ko ngayon. Nakita ni Liza ang lungkot sa mga mata ng dati niyang guro, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Alam niyang may mga bagay na hindi na kailangang itanong pa, lalo na kapag nakikita mong mabigat ang dinadala ng isang tao. Pagkatapos ng maikling pagkikipag-usap, nagpaalam na si Mang Roy at nagpatuloy sa kanyang lakad pabalik sa kanilang barangay. Pagod na siya, hindi lamang sa paglalakad, kundi pati na rin sa mga alaalang bumabalik sa kanya nang walang habas. Nang makabalik sa kanyang bahay, isinabit niya ang kanyang sombrero sa dingding at kinuha ang mga kagamitan para bumalik sa trabaho bilang hardinero. Kailangan niyang ituloy ang kanyang araw. Kahit pa hindi na niya alam kung ano pa ang kahulugan ng bawat oras na dumadaan. Habang nagwawali sa maliit na halaman, naisip niya ang mga araw na siya ay nagtuturo pa. Kung paano ginabayan niya ang kanyang mga estudyante at higit sa lahat si Joshua. Pero ngayon, ang tanging nagagabayan na lamang niya ay ang mga halaman. Tahimik, hindi umaangal at walang pakialam sa kanyang kalungkutan. Pinilit ni Mang Roy na kalimutan ang lahat ng masakit na alaala, ngunit hindi niya maitago sa sarili ang bigat ng pagkawala ni Joshua. Bawat araw, tila isang labanan para sa kanya, laban sa kanyang mga emosyon at sa kanyang sariling isipan. Ngunit tulad ng dati, patuloy pa rin siyang magtatrabaho, magpapatuloy, kahit wala na siyang nakikitang pag-asa sa hinaharap. Matapos ang mahaba at mapait na araw sa barangay, muling bumalik si Mang Roy sa kanyang bahay. Ramdam niya ang pagod hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila hindi nagbibigay ng pahinga. Paulit-ulit na bumabalik ang mga ito, lalo na tuwing siya ay mag-isa. Sa isip niya, bawat hakbang ay muling nagbabalik sa mga araw kung kailan kasama pa niya si Joshua, ang kanyang tanging anak. Isang bagay na hindi niya kailanman lubusang matanggap. Ang pagkawala ni Joshua, ang patuloy na sumasakal sa kanyang puso. Isang araw, habang si Mang Roy ay naglalakad pa uwi mula sa palengke, nadaanan niya ang isang lugar kung saan kadalasang ipinaparada ang mga lumang sasakyan para ibenta. Nakita niya ang isang kulay berdeng kotse, lumang modelo, ngunit pamilyar sa kanya ang bawat detalye nito. Hindi siya makapaniwala nang bigla niyang mapagtanto na iyon ang kanilang dating sasakyan. Ang kotseng gamit nila ni Joshua noon sa tuwing pupunta sila sa iba't ibang lugar. Dito, biglang bumaha ang mga alaala.
Muling bumalik sa kanyang isip ang isang eksenang tila kahapon lamang nangyari. Si Joshua, mga 7 taong gulang pa lamang noon, nakaupo sa passenger seat ng kotse habang si Mang Roy ang nagmamaneho. "Papa, gusto ko pong pumunta sa zoo," maligalig na sabi ni Joshua habang abala ito sa pagtitig sa bintana. Sinusubukang bilangin ang mga puno at mga hayop na nakikita niya sa gilid ng kalsada. Ngumiti si Mang Roy at tumingin sa kanyang anak mula sa rearview mirror. "Katapos natin sa zoo, gusto mo ba ng ice cream?" tanong niya. Napatalon sa saya si Joshua. "Gusto ko po yun, Papa. Chocolate ang flavor, ha? Tapos, sabay tayo kakain." Masaya ang araw na iyon. Magkasamang pumunta sina Mang Roy at Joshua sa zoo, nanonood ng mga hayop at pagkatapos ay nagtungo sa isang maliit na tindahan ng ice cream. Magkahawak sila ng mga cones habang naglalakad pabalik sa kanilang kotse. Parehong basang-basa ng pawis pero masaya. Bawat biyahe nila noon ay puno ng mga kwentuhan at tawanan. Ang kanilang maliit na kotse ang naging tahimik na saksi sa masayang pagsasama ng mag-ama. Walang inaalalang problema sa mundo. Muling bumalik si Mang Roy sa kasalukuyan. Nakita niya ang sasakyan na tila kinakalawang na, napabayaan at wala na sa dati nitong kalagayan. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding lungkot at bigat. Parang kasing tagal ng kalawang sa sasakyan ang mga taon ng kanyang kalungkutan. Para bang lahat ng bagay sa paligid niya ay paunti-unti na ring nawawala. Katulad ng kotse nila ni Joshua. Hindi na nagtagal si Mang Roy sa lugar na iyon. Mabilis siyang lumakad palayo. Pilit na iniiwasan ang mga alaala. Pero hindi niya magawang kalimutan. Sa halip, napagtanto niyang may kailangan siyang gawin. Isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagpa siyang bumisita si Mang Roy sa puntod ni Joshua. Hindi niya magawang gawin ito noon dahil ang sakit ng pagkawala ay masyadong malalim, masyadong sariwa. Pero ngayon, tila may tawag na nagbumula sa ilalim ng lupa. Isang bulong mula sa mga alaala na hindi na niya kayang baliwalain pa. Dala ang mga bulaklak na simpleng pinitas mula sa kanyang hardin, tahimik siyang naglakad patungo sa sementeryo. Sa bawat hakbang, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Habang ang mga alaala ng kanilang huling araw na magkasama ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pakiramdam niya, hindi sapat ang mga bulaklak, hindi sapat ang kahit anong gawin niya para mapunan ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Nang makarating siya sa puntod ni Joshua, huminto si Mang Roy sa harap ng maliit na lapida. Nakaukit sa marmol ang pangalan ng kanyang anak, kasama ang mga petsa ng kapanganakan at kamatayan. Muling nanumbalik sa kanya ang araw na nalaman niyang wala na si Joshua. Hindi pa rin niya makalimutan ang bigat ng balitang iyon. Parang isang suntok sa kanyang dibdib na hindi na natanggal. Hinaplos ni Mang Roy ang malamig na lapida at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Umupo siya sa lupa, katabi ng puntod at binitawan ang mga bulaklak. "Joshua," simula niya, ang boses ay basag at mahina. "Di ko pa rin talaga matanggap. Hindi ko matanggap na wala ka na." Matagal na nanahimik si Mang Roy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala namang tama o maling salita sa mga pagkakataong tulad nito, ngunit napakaraming emosyon ang sumasalubong sa kanya. Para bang sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang anak, dahil wala siyang nagawa noong mga oras na iyon. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Mang Roy, tuluyang bumuhos ang kanyang luha. "Tawarin mo ako dahil hindi kita nasamahan, hindi kita naligtas." Sa ilalim ng maliwanag na araw, sa gitna ng tahimik na sementeryo, ibinuhos ni Mang Roy ang lahat ng sakit na kanyang itinago sa loob ng napakaraming taon. Dati niyang iniwasang humarap sa ganitong sitwasyon dahil natatakot siyang magbalik ang lahat ng alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang itago pa. "Hindi kita malilimutan, Joshua," bulong niya. "Sa bawat araw, ikaw pa rin talaga yung naiisip ko eh. Kung nandito ka lang sana, anak. Kung nandito ka lang sana." Ngunit alam niyang hindi na iyon mangyayari pa. Wala nang bumabalik mula sa mga patay.
Ngunit kahit ganoon, ang kanyang pagmamahal kay Joshua ay hindi nawala. Hindi kailanman nawala. Sa bawat oras, sa bawat sandali, dala pa rin niya ang anak sa kanyang puso. Matapos ang ilang oras ng katahimikan at pagdarasal sa harap ng puntod ni Joshua, tumayo na si Mang Roy. Pinagmasdan niya ang mga bulaklak na inialay niya, simpleng mga bulaklak mula sa kanyang hardin, ngunit puno ng pagmamahal at alaala. Bago siya umalis, muli siyang tumingin sa puntod. "Huwag kang mag-alala, anak. Patuloy akong lalaban. Kahit mahirap, para sa'yo." Mabigat man ang kanyang mga hakbang, umalis si Mang Roy sa sementeryo na may kaunting kagaanan sa kanyang puso. Alam niyang hindi nawawala ang sakit ng pagkawala, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagkaroon siya ng kaunting kapayapaan. Matapos ang mabigat na pagdalaw sa puntod ni Joshua, tila mas lalo pang bumigat ang loob ni Mang Roy. Kahit pa may kaunting ginhawa na ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa puntod ng anak, pakiramdam niya ay may mga bagay na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Tila ba may mga tanong na bumabalik, mga tanong na dati niyang piniling baliwalain upang maiwasan ang sakit. Isang hapon, habang naglalakad siya papunta sa tindahan upang bumili ng ilang gamit sa bahay, nakita niya ang isang pamilyar na mukha mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala. Si Teresa, ang ina ni Joshua at dating kasantahan ni Mang Roy, ay nakatayo sa gilid ng kalsada, tila may hinihintay. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa sila nagkita mula noong nawala si Joshua at hindi niya inaasahan na magtatagpo pa sila muli. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makagalaw. Nakatanaw lang siya kay Teresa na ngayon ay tumanda na rin. Kulubot na ang balat, may bahagyang puti na sa buhok, ngunit bakas pa rin ang kanyang dating ganda. Ang bigat ng kanilang nakaraan ay tila bumalik sa isang iglap. At naramdaman ni Roy ang muling pagbabalik ng mga alaala ng kanilang paghihiwalay. Ang sakit, ang mga hindi nasabing salita, at ang mabigat na pagtutok ng panahon sa pagitan nila ay nariyan pa rin, buo at sariwa. Napansin ni Teresa si Mang Roy at saglit silang nagkatitigan. Walang nagsasalita, ngunit baka sa kanilang mga mata ang damdaming matagal nang itinago. Sa ilalim ng araw, sa gitna ng kalsada, nagtagpo muli ang dalawang tao na minsang nagmahal ngunit nagkahiwalay dahil sa bigat ng buhay. "Roy?" Mahinang bulong ni Teresa, halos hindi ito marinig. Hindi rin alam ni Mang Roy kung ano ang sasabihin. Sa loob ng maraming taon, iniwasan niyang isipin si Teresa dahil alam niyang bawat alaala ay magdadala lamang ng sakit. Ngunit ngayon, sa kanilang pagkikita, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba o lungkot? "Teresa, di ko inaakalang magkikita pa tayo." Sagot ni Mang Roy, may halong panginginig ang boses. Lumapit si Teresa, ang mga mata niya ay puno ng damdamin. "Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko." Sagot niya. "Ang tagal na, Roy, pero parang kailan lang, no?" Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Minsan silang nagbahagi ng mga pangarap para kay Joshua. Nangarap na magkakaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang anak. Pero nauwi ang lahat sa isang trahedya na parehong hindi nila kayang ipaliwanag o tanggapin. Pareho silang nagdadala ng bigat ng pagsisisi at hindi iyon nawala kahit matagal na silang hindi nagkita. "Patawad," biglang sambit ni Teresa habang pinipilit niyang pigilan ang luha. "Patawad kung umalis ako. Patawad kung iniwan kita at si Joshua. Akala ko noon tamang ginagawa ko pero hindi ko alam na ganito yung mangyayari." Para bang nadurog ang puso ni Mang Roy sa sinabi ni Teresa. Alam niyang pareho silang may pagkukulang, ngunit hindi pa rin maiwasan ang bigat ng lahat ng pagsisisi. "Hindi ko alam kung may dapat pang sisihin, Teresa. Pareho tayo nagkamali. Pero masakit. Masakit na nawala si Joshua. At parang wala tayong magawa noon." Tahimik silang naglakad patungo sa isang tabi ng kalsada.
kung saan sila nakaupo sa isang lumang bangko. Walang masyadong tao roon, kaya tahimik nilang naibuhos ang mga hinanakit at damdamin. Hindi naging madali ang kanilang pag-uusap. Puno ng galit, lungkot, at mga katanungang wala pa ring sagot. Pareho silang nagdusa at pareho ring nagkulang kay Joshua. Hanggang ngayon, Roy, hindi ko pa rin kayang tanggapin na wala na si Joshua. Paulit-ulit kong iniisip kung anong maaari kong ginawa para maiwasan yun. Dapat nandun ako para sa kanya. Sabi ni Teresa habang lumuluha. Ganoon din ang iniisip ko araw-araw. Sagot ni Mang Roy, tinig ay puno ng pighati. Dapat nandun ako. Dapat hindi ko siya inayaang maging seaman. Siguro kung hindi ko siya pinilit na magtrabaho agad, buhay pa siya ngayon. Nagpalitan sila ng mga salita, ngunit walang makahanap ng sagot. Pareho silang natuliro sa pagkawala ni Joshua. At ngayon, walang ibang matitira kundi ang sakit ng kanilang mga alaala. Sa kabila ng kanilang mahabang usapan, walang makakapagbalik ng panahon. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Roy sa kanyang bahay, muling sumagi sa isip niya ang pag-uusap nila ni Teresa. Isang damdamin ng bigat at lungkot ang bumalot sa kanya. Kaya, napagpasyahan niyang maghalungkat ng mga lumang gamit ni Joshua. Mga alaala na minsan niyang itinatago dahil hindi niya kayang harapin. Habang binubuksan ang isang lumang kahon ng mga gamit ni Joshua, natagpuan ni Mang Roy ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na sobre, luma na at bahagyang kupas, ngunit malinaw ang pangalan sa harapan. Para kay Papa. Pinagmasdan ni Mang Roy ang sulat na iyon. Hindi niya naalala kung kailan o saan galing ito. Para bang napakadagal na mula noong isinulat ni Joshua ang liham na iyon. At ngayon, hawak-hawak ito ng kanyang ama. Mabigat ang kanyang loob nang buksan ni Mang Roy ang sobre. Sa loob nito, isang simpleng sulat na isinulat ni Joshua bago siya umalis para magtrabaho bilang seaman. Binasa ni Mang Roy ang bawat linya. At sa bawat salita, nararamdaman niyang muling bumabalik ang mga alaala ng anak. Pa, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Hindi po naging madali ang buhay natin pero lagi ko pong nararamdaman ang pagmamahal niyo. Alam ko pong minsan, hindi niyo gusto yung desisyon kong mag-isiman pero pangarap ko po kasi to eh. Gusto ko pong makatulong sa inyo at gusto kong may pagmalaki niyo ako. Kung sakaling may mangyari sa akin pa, gusto ko pong malaman nyo na hindi po ako natatakot dahil alam kong kahit anong mangyari, dala ko mga aral na itinuro niyo sa akin. Mahal ko po kayo pa. Sana po maging proud kayo sa akin. Joshua. Nabasa ni Mang Roy ang huling linya at napaupo siya ng bigla. Hindi niya namalayang tumutulo na muli ang kanyang mga luha. Proud ba siya kay Joshua o mas nagkulang siya bilang ama? Ang mga tanong ay nagbangon muli at ang sakit ng pagkawala ay tila mas lumalim pa. Ang sulat ni Joshua ay nag-iwan ng maraming katanungan sa isip ni Mang Roy. Tama ba ang naging desisyon niya noong pinayagan niya ang anak na maglayag? At kung sakaling buhay pa si Joshua, magiging masaya ba siya? Masaya ba siya na sinubukan niyang sundan ang kanyang mga pangarap kahit na ang mga ito ang nagdala sa kanyang wakas? Sa mga tanong na ito, muling bumalik si Mang Roy sa kanyang mga pagsisisi. Wala siyang malinaw na sagot. At marahil, hindi na niya kailanman malalaman ang mga ito. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mga alaala ni Joshua. At ang pangakong kahit wala na ang anak, hindi niya ito malilimutan. Nang gabing iyon, muling nagdasal si Mang Roy. Humihingi ng kapatawaran, hindi lamang kay Joshua, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Habang si Mang Roy ay nahaharap sa kanyang mga sariling pagsisisi at kalungkutan, ang mga alaala ng huling araw ni Joshua sa barko ay bumalik sa kanya. Parang naramdaman ni Mang Roy ang hirap at bigat na dinanas ng kanyang anak sa mga panahong iyon. Mga bagay na noon na hindi niya lubos na nauunawaan. Ngayon, habang binabalikan niya ang mga alaala at mga liham ni Joshua, mas malinaw na sa kanya kung gaano kahirap ang buhay ng anak sa barko at kung gaano ito katatag sa kabila ng lahat. Isang gabi sa barko, nakaupo si Joshua sa silid kainan ng mga tauhan.
tahimik na kumakain ng kanyang hapunan. Sa isang sulok, narinig niya ang mainit na usapan ng ilang kasamahan. Pinag-uusapan nila ang isang plano, isang ilegal na gawain na may kinalaman sa ilang kargamentong dadalhin nila. May mga plano silang pakinabangan ang ilan sa mga karga na lingid sa kaalaman ng kapitan upang makadagdag ng pera sa kanilang bulsa. "Sigurado ka ba dito, pare?" tanong ng isa na tila alanganin. "Baka mahuli tayo ah." "Ano ka ba? Kung mag-alala," sagot ng isang matandang seaman. "Lahat ng tauhan dito, tumaan na sa ganyan. Malaki ang kita, hindi malalaman ng kapitan. Yan tayo kumikita, kaya sumama ka na lang." Narinig ito ni Joshua at hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa kanila. "Mali yan," seryosong sabi ni Joshua. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan sa kanilang mga plano. "Kung gagawin niyo yan, hindi lang kayo ang malalagay sa alanganin, pati ang buong barko." Nagkatinginan ang mga tauhan. Para bang nasindak sila sa pagtutol ni Joshua, pero agad din silang nagalit. Aba, ito naman si Joshua, mga katuwiran masyado." Sigaw ng isang lalaki, halatang galit. "Ano ka ba? Masyado kang banala. Lahat dito ginagawa yan. Kang pakilamero." Hindi natakot si Joshua, pero ramdam niya ang tensyon sa paligid. "Hindi sa pakikialam," sagot niya. "Pero kung itutuloy niyo yan, di ako makakapayag. At kung mangyari man na mapahamak yan, ipapaalam ko sa kapitan." Nagmumura ang ilan sa mga katrabaho ni Joshua, halatang galit na sa kanya. "Subukan mo lang, Joshua. Kung may sasalin sarili mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan ha." Ngunit hindi umuurong si Joshua. Hindi siya natatakot sa kanila kahit pa alam niyang ituturing siyang kaaway ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, napatunayan ni Joshua na hindi lang isang beses nangyari ang ganitong gawain sa barko. Natuklasan niya na may ilang kasamahan ang regular na nagnanakaw mula sa mga kargamento. Dahan-dahan, ngunit palagian. Alam ng mga ito kung paano iiwas ang atensyon ng kapitan at ng iba pang mga opisyal. May isang pagkakataon na inaalok pa siyang sumali sa plano. "Joshua," bulong ng isa sa mga tauhan. "Kung masyadong mahigpit, sumama ka na lang kasi. Kumita rin tayo ng konti oh. Di naman tayo mapapansin eh." Tinignan lang ni Joshua ang kausap. May halong pagkadismaya sa kanyang mukha. "Alam mo naman na yung sagot ko dyan eh. Di ako sasali sa mga gawain na makakapahamak sa atin. Kung mapapahamak tayo dahil dyan, di lang buhay natin ang nakataya." Natawa ang kausap niya, ngunit halatang napikon. "Ikaw rin, Joshua. Mamaya wala nang gusto makisama sa'yo sa barko niyan. Iita mo talaga." Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng pahirapan si Joshua ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanyang pagtanggi na sumama sa mga ilegal na gawain, sinumulan siyang pahirapan at gawing sentro ng mga biro at parusa. Isang gabi, iniwan siya ng mga tauhan sa isang mapanganib na sitwasyon. Habang silang lahat ay nagpapahinga, sinadya nilang utusan si Joshua na gawin ang mabibigat na trabaho na dapat ay hindi niya responsibilidad. Pinagpapalit ng iba ang shift para maiwan si Joshua ng mag-isa sa deck. Inaasahan nilang matatakot siya at bibigay. Ngunit hindi nagreklamo si Joshua. Sa kabila ng pagod at hirap ng gawain, ginawa niya ito ng may disiplina. Alam niyang sinusubok siya ng mga katrabaho, ngunit mas pinili niyang manatiling matatag at patuloy na gawin ang tama. Habang lumilipas ang mga araw, nakita ni Joshua ang paglala ng galit ng kanyang mga kasamahan sa kapitan. Maraming tauhan ang nagagalit sa kanya. Pinagbibintangan nilang madamot at hindi patas ang kapitan pagdating sa mga sahod at benepisyo. Nagsimulang magplano ang ilan ng isang rebelyon laban sa kapitan. Gustong makuha ang kontrol sa barko o humingi ng malaking pagbabago. Ngunit si Joshua, kahit pa hindi perpekto ang kapitan, ay nanatiling tapat sa kanyang prinsipyo. Alam niyang istrikto ang kapitan, ngunit nakita rin niya ang katarungan at tamang pamamalakad nito. Nakita ni Joshua kung paano nito sinubukan na protektahan ng barko at ang mga tauhan mula sa anumang panganib. Kaya, kahit napilitan siyang makisama sa mga katrabaho na galit sa kapitan, pinili ni Joshua na manatili sa panig ng tama. Isang araw,
Matapos ang mahabang oras ng trabaho, ipinatawag si Joshua ng kapitan sa kanyang opisina. Alam ni Joshua na napansin ng kapitan ang mga nangyayari sa barko, ang mga tensyon, ang mga lihim na plano ng ilang tauhan at ang kanyang katapatan. Joshua, sabi ng kapitan habang seryosong nakatingin sa kanya. Alam kong hindi madali ang buhay sa barkong to. Alam kong hindi ka gusto ng mga kasamahan mo dahil sa prinsipyo mo. Tumango si Joshua, hindi na itinatago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ginagawa ko lang naman po yung tama, kapitan eh. Napatango rin ang kapitan. Mabuti yan anak, pero mahirap ang mundo ng mga seaman. Minsan, kailangan mong magpakumbaba. Sumabay kahit hindi mo naman gusto yung ginagawa ng iba. Ngunit mariing umiling si Joshua. Pasensya na po kap, pero hindi ko kayang isuko mga prinsipyo ko eh. Di ako makikisama sa mga maling gawain kahit pa maging dahilan ng pagkakahiwalay ko sa kanila. Ginagalang ko po kayo at ang posisyon nyo at hindi ko po pababayaan ang mga responsibilidad ko dito. Tahimik na pinagmamasdan siya ng kapitan at sa mata ng kapitan, nakita ni Joshua ang respeto. Mahirap ang daan na tinatahak mo, Joshua, sabi ng kapitan. Pero tandaan mo, may mga tao pa rin na handang suportahan ang tulad mo. Huwag ka lang bibitaw. Sa huling mga sandali ni Joshua sa barko, naisip niya ang mga sinabi ng kapitan. Alam niyang hindi siya maaasahan ng mga kasamahan, ngunit hindi siya kailanman bumitaw sa kanyang mga prinsipyo. Bagamat puno ng panganib at pananakot ang kanyang trabaho, nanatili siyang tapat sa kanyang paniniwala. Ang kanyang integridad at paninindigan ay huling pamana niya. Isang alaala na iniwan niya para kay Mang Roy. At isang testamento ng kanyang katapangan at katapatan sa sarili. Si Mang Roy, matapos mabasa ang mga huling salita ni Joshua at matutunan ang kanyang mga naging karanasan sa barko, ay tila nabalot ng bagong emosyon. Hindi lamang galit o lungkot ang nararamdaman niya ngayon, kundi ang pagmamalaki, ang pagkilala na sa kabila ng lahat, ang kanyang anak ay naging isang taong matatag at tapat sa kanyang prinsipyo. Habang umuupo si Mang Roy sa ilalim ng mga puno sa kanilang bakuran, naisip niyang marahil kahit wala na si Joshua, ang mga alaala ng anak ay hindi kailanman mawawala. Ang katapangan at kabutihan ng loob ni Joshua ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang ama. Isang araw, habang si Mang Roy ay tahimik na nag-aayos ng mga halaman sa kanilang bakuran, napansin niyang may dumating na package sa kanyang maliit na tahanan. Wala siyang inaasahan na bisita o mensahe. Kaya nagulat siya nang makita ang maliit na kahon na iniwan ng isang delivery boy. Hindi niya kilala ang nagpapadala, pero ang pangalan sa address ay agad na nagtulak sa kanya na tingnan ito. Galing ang package sa anak ng kapitan ng barko kung saan namatay si Joshua. Sa kanyang pag-uwi sa loob ng bahay, maingat na binuksan ni Mang Roy ang kahon. Bumungat sa kanya ang isang kwintas at sa unang tingin pa lang ay alam na niyang ito ay pagmamay-ari ni Joshua. Napuno ng emosyon ng kanyang dibdib. Isang bagay na matagal nang hindi niya nakita. Isang bagay na nagdadala ng napakaraming alaala. Ngunit sa kabila ng saya ng muling pagkikita sa isang bahagi ng kanyang anak, maraming katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Bakit nasa anak ng kapitan ng kwintas ni Joshua? Paano ito bumalik sa kanya matapos ang lahat ng mga taon? Habang tinatanong niya ang sarili, isang katok mula sa pinto ang gumulat kay Roy. Pagbukas niya, isang batang lalaki, mga nasa 20 anyos, ang nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Hindi niya agad nakilala ang binata, ngunit may mabigat na pakiramdam sa kanilang paligid. Gandang hapon po. Ako po si Enrique, anak ng kapitan ng barko kung saan nagtatrabaho si Joshua. Sabi ng binata, nakayuko bilang respeto. Kilala sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon. Halatang hindi ito simpleng pagbisita. Hindi agad nakapagsalita si Mang Roy. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng kahit sinong may kaugnayan kay Joshua. Lalo na, ang tagal na ng panahon mula nang mawala ang kanyang anak. Pasok ka. Alok ni Mang Roy, bahagyang nanginginig ang boses. Pumasok si Enrique at naupo sila sa maliit na mesa sa kusina ni Mang Roy. Kita sa mga mata ng binata ang kaba. Tila may mabigat siyang gustong sabihin. Ngunit hindi niya agad mahanapan ng mga tamang salita.
Kanina, may dumating na baggage para sa akin. Simula ni Mang Roy, itinaas ang kwintas na hawak-hawak niya mula kanina. Galing daw sa'yo. Tumango si Enrique at bahagyang lumuwag ang kanyang loob. Opo, sa akin po galing yan. Kinababahala ko po kasi na hindi niyo po alam ang buong nangyari noong gabing namatay si Joshua. Napuno ng kaba ang puso ni Mang Roy sa mga salitang iyon. Alam niya na may mga bagay na hindi malinaw sa pagkamatay ni Joshua. Ngunit hindi niya akalaing may mga detalye pa siyang hindi alam. Nagsimulang magsalita si Enrique at habang naglalahad siya, unti-unting nalaman ni Mang Roy ang masakit na katotohanan. Si Joshua po, hindi po siya dapat ang namatay nung gabing yun. Mabigat na simula ni Enrique. Pilit na kinakalma ang kanyang tinig. Ako po dapat ang target. Nagulat si Mang Roy. Hindi niya inaasahan ang narinig mula kay Enrique. Kaya tumahimik siya, hinihintay ang paliwanag ng binata. Ilang tauhan po sa barko galit sa tatay ko, ang kapitan. Patuloy ni Enrique. Nagsisimulang bumalik ang sakit sa mga alaala. May plano sila noon. Gusto nilang pahirapan si Papa. At inisip nila na ang pinakamalupit na paraan para gawin yun ay ako. Ako ang pinunterian nila. Alam nila na ako ang pinakamatinding maapektuhan si Papa. Nanginginig si Mang Roy, tila hindi makapaniwala sa narinig. Paano nangyari yun? Pinilit ni Enrique na ipaliwanag pa. Noong gabing po yun, may bagyo. At ako po dapat ang itutulak nila sa dagat bilang ganti sa mga galit nila kay Papa. Sinubukan nilang itago to sa iba pang mga tauhan pero nalaman po ni Joshua. Nang makita niya ako, sinubukan niya akong iligtas. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Narinig ni Mang Roy ang bawat salita ni Enrique na para bang bawat isa ay tinataga ang kanyang puso. Ipinagpatuloy ni Enrique ang kwento, puno ng damdamin at panghihinayang. Si Joshua po ang nagtulak sa akin palayo. Ako ang dapat na mahulog sa dagat pero siya yung tinangay ng alon. Napayo ko si Enrique, pilit na nilalabanan ang luha. Sa halip po na ako ang nalunod, si Joshua po yung pumalit sa posisyon ko. Ginawa niya yun para iligtas ako. Siya ang naging bayani ko pero sa pagkawala niya, wala na kaming nagawa. Masyado pong malakas ang bagyo eh. Nagpatuloy ang kwento ni Enrique habang si Mang Roy ay tila nawalan ng lakas sa pagkakaupo. Ang bawat detalyeng naririnig niya ay tila isang mabigat na patalim na inuukit sa kanyang puso. Sa wakas, nalaman niya na si Joshua ay hindi basta aksidenteng namatay. Si Joshua ay namatay dahil sa kanyang tapang, dahil sa kanyang kabayanihan. Nababalot ng bigat ang buong silid habang patuloy na nagkikwento si Enrique tungkol sa mga huling sandali ni Joshua. Hindi makapaniwala si Mang Roy na ang anak niya ay namatay upang iligtas ang ibang tao. Na si Joshua ay nagbuwis ng buhay para sa anak ng kapitan na galit ang mga tauhan. Ngunit habang patuloy ang pagbubunyag ni Enrique, mas lalo pang tumitindi ang emosyon sa puso ni Mang Roy. Pigtas po ang kwintas ni Joshua nung hinatak niya ako palayo sa mga nagplano na itulak ako sa dagat. Sambit ni Enrique habang hawak-hawak ang nasabing kwintas. Siya po ang humarang sa kanila bago pa nila maisakatuparan ang kanilang plano. Habang hinahatak niya ako papalayo, tanggal ang kwintas na suot niya. Bago ko pa siya matulungan, isang malakas na alon ang sumagip sa kanya. At bigla na lang siyang nawala sa karagatan. Hawak pa rin ni Mang Roy ang kwintas. Tila bumabalik ang mga alaala ng kanyang anak habang naglalaban-laban sa kanyang isipan ang mga tanong at sakit. Alam niyang matagal na niyang naiwang hindi hinanap ang totoong pangyayari sa pagkawala ni Joshua. Ngunit ngayon, mas matindi ang bigat ng katotohanang naririnig niya. Bumabalik sa kanya ang isang tanong na hindi niya napigilang itanong. Bakit hindi ka nagsumbong noon? Tanong ni Mang Roy, ang boses ay puno ng halo-halong emosyon. Galit, sakit, at pangungulila. Bakit hindi mo agad sinabi ang totoo noong bata ka pa? Bakit hinayaan mong walang hustisya ang nangyari sa anak ko? Napatungo si Enrique. Ang bigat ng kanyang konsensya ay muling bumabalik. Pasensya na po, sagot niya. Halatang hirap sa kanyang sarili.
Bata pa po ako nun eh. Mga 16 anyos lang. At masyadong natakot ako sa mga nangyari. Wala po akong lakas ng loob para magsumbong. Natakot ako sa mga matatandang tauhan at iniisip ko na baka ako naman ang isunod nila kung magsusumbong ako sa tatay ko o sa mga otoridad. Sobrang takot po ako nun. Naiintindihan ni Mang Roy ang sitwasyon ni Enrique. Ngunit hindi maipagkaila ang sakit na dulot ng kanyang katahimikan. Habang patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang mga sakripisyo ni Joshua, mas lalo niyang nararamdaman ang mabigat na pagkukulang na iyon, na walang nagawa upang pigilan ang pagkamatay ng kanyang anak. At mas masakit, nalaman niyang may mga taong dapat sanay nagsalita at umaksyon, ngunit piniling manahimik dahil sa takot. Di mo kasalanan ang nangyari kay Joshua. Sabi ni Mang Roy, bahagyang kalmadong tinig, kahit paramdam niya pa rin ang galit at lungkot sa dibdib. Pero hindi ko rin maalis ang tanong, paano kung nagsalita ka agad? Paano kung nalaman agad ng mga tao ang mga nangyari? Baka may ibang kinahinatnan ng lahat. Tahimik si Enrique, tinatanggap ang bigat ng mga tanong ni Mang Roy. Pasensya na po kayo. Alam ko po na dapat noon pa ay nagsalita na ako, sabi niya. Pero ngayon, handa na po akong ituwid ang pagkakamali ko. Handa akong tulungan kayo, Mang Roy, para makamit ang hustisya para kay Kuya Joshua. Napatingin si Mang Roy kay Enrique, na ngayon ay puno ng determinasyon sa kanyang mukha. Makikita ang seryosong hangarin ng binata na handa nang isiwalat ang buong katotohanan, kahit pa alam niyang maaari siyang mapahamak. Handa na po akong ipaglaban ang katotohanan, patuloy ni Enrique. Wala nang ibang makakaalam kung hindi ako magsasalita. Ako na po ang natitirang saksi sa nangyari kay Kuya Joshua. Gagawin ko po ang lahat para makamit ang hustisya para sa kanya. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mang Roy ang halo-halong damdamin ng pagkabigo, pangungulila at pag-asa. Kahit pahuli na para sa kanyang anak, may pagkakataon pa rin na maipaglaban ang pangalan ni Joshua at maibalik ang karangalan ng kanyang kabayanihan. Ang kwintas na ngayon ay hawak niya ay tila isang simbolo ng buhay na isinakripisyo ng kanyang anak. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iba. Tumango si Mang Roy. Kahit mabigat ang kanyang damdamin, alam niyang mahirap ang magiging landas sa paghahanap ng hustisya. Ngunit may kasama na siyang naglalakbay patungo rito. At sa huling pagkakataon, alam niyang ang pangalan ni Joshua ay hindi mabubura at ang kanyang sakripisyo ay mananatili sa alaala ng mga taong tunay na nakakaalam ng kanyang katapangan. Matapos malaman ni Mang Roy ang buong katotohanan tungkol sa kamatayan ni Joshua, nagsimula na ang mga unang hakbang upang makamit ang hustisya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, ngunit si Enrique, kasama si Mang Roy, ay determinadong itama ang lahat ng pagkakamali. Sinuportahan sila ng pamilya ni Enrique, lalo na ng kapitan, na nangako na gagawin ang lahat upang matugis ang mga taong responsable sa pagkamatay ni Joshua. Sa tulong ni Enrique at ng kapitan, nakipag-ugnayan sila sa mga otoridad upang simulan ang investigasyon. Naging pangunahing saksi si Enrique, na nagbigay ng detalyadong paglalahad ng mga pangyayari noong gabing iyon sa barko. Sinimula ng mga investigador ang pagsisiyasat sa mga natitirang tauhan ng barko na sangkot sa sabuatan upang pahirapan ang kapitan sa pamamagitan ng pananakit kay Enrique. Ilan sa mga dating tauhan ay matagal nang nagretiro, ngunit natagpuan sila ng mga otoridad. Sa kanilang mga testimonya, lumitaw ang mas malinaw na larawan ng pangyayari, ang lihim na plano laban sa kapitan, ang galit ng mga tauhan at kung paano sinubukan ni Joshua na pigilan ang trahedya. Nasa huli ay nagdala sa kanyang kamatayan. Sa bawat detalyeng inalalahad ng mga saksi, lalong nabibigyang katarungan ang pagkamatay ni Joshua. Matapos ang ilang buwan ng investigasyon, humarap na ang mga natitirang tauhan ng barko sa korte. Dumalo si Mang Roy at Enrique sa mga paglilitis, kung saan ipinalawanag ng mga tauhan ang kanilang naging galit sa kapitan. Subalit, sa gitna ng lahat ng kanilang mga paliwanag, isang bagay ang malinaw. Si Joshua ay namatay dahil sa kanilang masasamang plano at hindi siya ang dapat na naging biktima. Ang bawat araw sa korte ay puno ng emosyon.
Si Mang Roy, sa kabila ng kanyang sakit, ay matapang na humarap at nagsalita. Hindi ko na maibabalik ang anak ko. Wika niya, nangingilid ang luha. Pero ang nais ko lang mabigyan siya ng hustisya. Namatay si Joshua dahil sa kanyang kabayanihan at sana, sa harap ng lahat, kilalanin niyo yun. Sa huli, napatunayan ng korte ang kasalanan ng mga tauhan at binigyan sila ng tamang parusa para sa kanilang sabuatan at kapabayaan. Bagamat mabigat ang hatol, nakaramdam si Mang Roy ng bahagyang ginhawa. Sa wakas, nagkaroon ng katarungan ang pagkamatay ni Joshua. Kasunod ng paglilitis, isang opisyal na seremonya ang isinagawa upang kilalanin ang kabayanihan ni Joshua. Hindi lamang sa harap ng mga otoridad, kundi pati na rin ng buong komunidad. Ipinaabot ang pasasalamat at pagkilala kay Joshua sa kanyang sakripisyo. Nagtipon-tipon ang mga tao upang masaksihan ang pagbibigay ng parangal kay Joshua. Ibinigay ng mga otoridad kay Mang Roy ang isang medalya at sertipiko ng pagkilala. Bilang simbolo ng kabayanihan ni Joshua, ito ay tanda ng hindi matatawarang pagmamahal ng isang anak sa kanyang kapwa at ng kanyang lakas ng loob sa harap ng panganib. Habang tinatanggap ni Mang Roy ang parangal, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga masayang alaala ni Joshua, ang kanyang kabataan, ang mga plano nilang dalawa, at ang walang hanggang pagmamahal ng kanyang anak. Joshua, anak, bulong ni Mang Roy habang pinagmamasdan ang medalya. Di kita malilimutan. At ngayon, alam ng lahat kung gaano ka katapang. Isang linggo, pagkatapos ng seremonya, muling bumalik si Mang Roy sa puntod ni Joshua. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Enrique. Nagdala sila ng mga bulaklak at kandila, tahimik na nagpapasalamat sa kabayanihan ng anak. Habang nakaupo sa harap ng puntod, sinimula ni Enrique ang pag-uusap. Mang Roy, sabi niya, puno ng damdamin. Salamat po sa paghintindi at pagbibigay ng pagkakataong maitama ko yung pagkakamali ko ha. Kung hindi po kasi dahil kay Joshua, wala ako dito ngayon Utang ko po ang buhay ko sa kanya. Hinawakan ni Mang Roy ang balikat ni Enrique. Ang mahalaga, natupad na natin ang hustisya para kay Joshua. Alam kong ipagmamalaki ka rin niya, Enrique. Napakabigat ng buhay na pinasan mo. Pero tapos na ang lahat. Ang mahalaga, hindi mo siya iniwan sa huli. Tahimik na nagdasal ang dalawa, habang ang mga kandila ay nagbigay ng maliit na liwanag sa madilim na dapit hapon. Hindi na bumalik si Joshua, ngunit ang kanyang alaala at kabayanihan ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa seremonya at sa paggamit ng hustisya, unti-unting bumalik si Mang Roy sa kanyang normal na buhay bilang hardinero. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi na babalik si Joshua, ngunit may bagong pag-asa at kapayapaan sa kanyang puso. Natanggap na niya ang sakripisyong ginawa ng kanyang anak, at sa kabila ng mga sakit ng nakaraan, nakita niya ang kahalagahan ng bawat buhay na natulungan ni Joshua. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga halaman sa kanyang bakuran, nagpasya si Mang Roy na magtanim ng bagong puno. Sa ilalim ng sikat ng araw, sinimulan niyang maghukay ng lupa at magtanim ng isang bagong punla. Para sa kanya, simbolo ito ng bagong simula. Isang buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan. Habang patuloy sa pagtatanim, isang ngiti ang bumalot sa kanyang labi. Alam niyang kahit wala na si Joshua sa tabi niya, ang alaala at pagmamahal ng kanyang anak ay mananatiling buhay sa kanyang puso. Sa bawat halaman na kanyang itinatanim, nararamdaman niya na kasama pa rin niya si Joshua, isang bayani na nag-alay ng buhay para sa iba. At sa wakas, sa ilalim ng lilim ng mga bagong tanim na halaman, natagpuan ni Mang Roy ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap.